Mainit ngayon pinag-usapan yung impeachment ni VP Sara. Pag ikaw ba ay papalarin, susuportahan mo ba to o tutulong? Una, salamat po. Mainit na pinag-uusapan ay ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Sa akin pong opinyon ay meron pong batas. Subalit, dapat itama ang proseso ng batas. Of course, pag hindi tama ang proseso ng batas, tututulan natin to 100%. Dahil kasama ito sa ating panukala at isusulong. Kailangan ang batas ay may apply ng tama. Sa tingin ko naman, dapat lang naman na ang ating VP Sara ay manatili sa pwesto. Yes. Yes. Sige naman. Ano po ang uso pa mo po ang sa vlogger po. So kung ano po, base po sa aking kaalaman po, ito po kayo na lumalaban po na kongresista po dito sa Antipolo City sa District 2. Ngayon po, ayon po sa akin din kaalaman, yung mga talaga pong mga makakalaban niyo po ay talaga pong may mga karanasan na po sa pagdating sa politika at may mga naging posisyon na rin po sa gobyerno. Ngayon po, ang tanong ko po, sino, sa tingin niyo po ba, sino yung pinakamabigat yung makakalaban ngayon bilang isang kongresista sa Antipolo City ng District 2? Salamat sa tanong. Ito po kami na kandidato sa pagka-congressman dito sa ikalawang distrito ng Antipolo. Dito na mayroong mga hangarin. Hindi ko lang alam kung anong hangarin nila. At malinaw kay Radyaga ang hangarin. Una, transparent na pamamahala. Pangalawa, good governance. Doon po sa sinabi niyo na 7, at sigurado naman tayo ay mananalo na dahil nakita ko yung suporta ngayon pa lang suporta ng mamamayan. Lahat po sila kinukonsider po na kalaban. Wala po akong may mentionin, baka ma-memorize nyo lang. At doon sa ating mga katunggali, pagalingan na lang tayo. Pagandahan na lang tayo ng plataforma o programa. Kung wala kang plataforma, wala akong masasabi sa iyo. Dahil ang hangad ng mga mamamayan ng Antipolo sa Kongreso ay pagbabago at serbisyong ramdam tao muna. Okay, Kong. Yes. Ako po si... Huwag ka na tumayo. Huwag ka na kakayo. Ako po si Marites Escoto, sa Ronda Balita, at the same time vlogger ng Vigilant Voice PH and Ronda Balitaan Vlog. Ang aking pong katanungan kung since education po ang pangunahin yung plataforma, sa aking kaalaman, may alam akong 3 city na pati yung mga mag-aaral may sustainable ng city. So kayo po ba, i-consider nyo po ba na ang bawat mag-aaral ng Antipolo ay mabigyan din ng allowances katulad ng Makati, Batangas, Parañaque? Yun po yung mga tunay na, alam kong may mga allowances. Hindi lang teacher ang mabigyan yung allowance. Sunod ko pong katanungan, sir, ay ganito. Alam niyo po ba ang naging budget ng congressman dito sa Antipolo within nitong administration na to? May nakita po ba kayong mga project na ginawa niya? At ano po ang magiging hakbang nyo kung sakaling itong mga project, itong pondo na to hindi naman ginawa o nagampanan? At willing ba kayong alamin at questionin ang pondo na to kung sakali kayo ay papalarin? Yan lang po. Ay, salamat po. Uy, inom tala ako ng tubig eh.
Salamat, Ma'am Tess, sa iyong question. Yung tungkol sa edukasyon, allowance para sa mga mag-aaral, sa sekundarya po ito at saka sa kolehiyo, tuloy-tuloy po nating itong ibibigay sa mga mag-aaral. Sila naman po ay deserving. Deserving ang ating mga kabataan. Sabi ko nga kanina, at sila ang pag-asa ng bayan. Kapag deserving ka, ano ba ang pinaka-iniisip mo? Di ba dapat maayos na kalinga, may pagmamahal, may malasakit, at paano mo maisasabi, maipahayag ang iyong pagmamahal at pagmamalasakit kung ano ang para sa kanila ibibigay natin, ipagkakaloob natin. Ang pangalawang tanong, Medyo mahirap sila. yung tanong po, magkano at alam po ba natin ang pondo ng Kongreso? Wala naman pong direktibang automatic na pondo ang mga congressman. Hindi, alam naman natin yan. Dahil yan po ay nagiging bahagi sa tinatawag natin na budget insertion. Yes. Saan natin kukunin ang mga pondo kung sakasakaling tayo ay palarin bilang maging kongresista sa Kongreso sa Ikalawang Distrito ng Antipolo? Meron pong 5 sangay o ahensya ng pamahalaan na pwede po itong pagkunan ng pondo. Una, DPWH. Bakit nakangiti kayo? Andun pala. DPWH. Pangalawa, DSWD. Pangatlo, DOH. Pang-apat ay ang DILG. At ang panglima, teka, ano kalimutan ko? DepEd. So, Department of Education, yan po yung mga ahensya ng pamahalaan natin. Na yan po ay taon-taon ay binibigyan ng pondo, nilalaanan ng pondo ng Kongreso. At bahagi po ang Kongreso sa budget insertion, pagsulong ng proyekto sa kanyang distrito. Hindi pwedeng puro national lang. Dahil ang totoo, kaya kami mahahalal sa distrito dahil dapat kapakanan ng distrito din ang unahin. So, bahagi po doon ay insertion doon sa 5 sangay na yan ng ahensya ng pamahalaan. At ako po ay naniniwala na isang kongresista ay dapat nakikipagtulungan para doon iprioridad yung mga proyekto na isusulong sa kanyang distrito. Yung mga bahagi po na aking sinabi kanina, na pondo at kung saan mapupuntang pong mga proyekto na aking binanggit, yan po ay makikipagtulungan tayo sa mga ahensyang yan para mabilis na magkaroon ng programa ang Ikalawang Distrito ng Antipolo. Pondo, magkano? May mga nabalitaan ako at bunga na rin ang aking pagre-research. Kailangan tayo mag-research, di ba? Ang Kongreso dapat magaling ang research. No? Nasa 800 milyon kada taon ang pondo ng Kongreso. Higher na. Siguro baka higher pa. Higher kasi mas Baka malapit higher siya. pa. At yung 800 milyon na yung piso, sa loob ng isang taon, nakakatingala, nakakanganga. Bakit? Nakakatulala. Ang laki ng bahagi ng Kongreso na pondo. Pero dapat ito ay ilagay sa tamang programa at proyekto. Gusto ko lang pong samantalahin ang oras na ito. Sa budget insertion na kung saan sa ngayon, yun ang mga pinag-uusapan, bali-balita, 800 milyong piso daw ang budget sa sa Kongreso. Alam niyo po, napakatagal na pong panahon ang aming lugar
ang aming distrito ay konti lang ang development. Una-una, sa infrastruktura. Dekada na po sa Antipolo ang lubak-lubak na kalsada. Sa akin pong pagre-research, kung magkano ang allocation na pwedeng pondo sa pagpapagawa ng 1 kilometer na infrastructure o farm to market road. Correct me if I am wrong, it is estimated, sa 1 kilometro, ang haba na farm to market road, na ang kapal ay 6 inches, na ang lapad ay 5 meters, kasama na ang kanal, ang drainage, pagsisimento, at pagsasaayos. Yan po lamang ay humahalaga ng 10 milyong piso. Imagine, 1 kilometro, 1 kilometer, 10 million pesos. At kung tayo ay merong 800 million pesos na budget allocation, sana nga sana, baka humigit pa. Alam niyo po, baka yung 800 million kung ipa-priority natin ang infrastructure, sa unang taon pa lang natin, pwede na tayong magpagawa ng 10 kilometro na farm to market road. Sa pangalawang taon, 10 kilometro ulit. So, suma total, 20 kilometers. Alam niyo po ba kung gaano kahaba, kalayo ang 20 kilometers? Mula dito sa Antipolo, lampas po ng Marikina. Maabot pa yata ng Cubao. Abot pa ng Cubao. Ganong kahaba, ganong kalayo ang kaya paggawa ng concrete na road sa 20 million pesos. 20 million pesos. At yung 800 million na yon, at yung 20 million na yan, yung pondo na yan, dapat po natin gawin na yan. Panahon na para i-develop ang infrastructure sa lungsod ng Antipolo. Sino bang gusto sa atin na late tayo sa ating mga trabaho? Dahil lamang sa lubak-lubak na kalsada na ginawa ng purwisyo. Purwisyo ito. Imagine, 2 dekada ng mahigit. Hindi ko na may mention kung sino ang mga naging kongresista sa ikalawang distrito ng Antipolo. Alam nyo na yan. Alam na natin yan. Alam na ng taong bayan yan sa ikalawang distrito ng Antipolo. Alam kong gising kayo. Alam nyo kung gaano katagal na naging congressional district ang lungsod ng Antipolo. Since 2004. Ilan lamang ang mga umupo sa kongreso. 3 lamang na yan na tao. 3 kongresista. At kilala nyo yan. Hindi natin may liit. Subalit sa tagal na yun ng panahon, estimatedly, opportunity na po ito para malaman ng mga Antipoleños, humigit kumulang sa 18 billion pesos ang total na pondo na dumaloy sa ikalawang distrito ng Antipolo sa loob ng 21 years. Pero bakit hanggang ngayon, ilan mga lubak-lubak na kalsada ang hindi pa rin nasisimento? Sa loob ng 21 years, ilang school building lamang ang naipatayo para sa elementarya at sa sekundarya. At bakit hindi na priority ang pamantasan ng lungsod ng Antipolo? Hindi ko alam kung ano ang naging plano nila. Pero ang alam ko, kung mahal nyo ang taga-Antipolo, yung haba ng paglilingkod na yan, dapat sana ibinigay na ang programa makatutulong ng tunay sa mga kababayan sa ikalawang distrito ng Antipolo. Hindi pwede natin na ipagsantabi na lamang yung sinasabi natin na kasi walang budget. Totoo? Tatagal ba tayo kung walang budget? Tatagal ba isang congressman kung walang budget? Tell me,
Kaya test me, mga kababayan, sa Antipolo, Ikalawang Distrito. Salamat po.